Yung paglabas-labas nila ng alas 9 ng gabi, uuwi ng Ano daw ginagawa doon sa motor? tinutulak. Para... Kasi marinig. Ay, pambir. Di namin alam yan. Ako di ko alam yan. Ako rin di ko alam, alam niya alam. So, para makalabas, tinutulak yung Tinutulak motor. ang motor doon sa labas. Ito kasi gusto talaga nila ng umalagwa na. Kasi nga, hindi na sila talaga tumatanggap ng sermon. Hindi na sila tumatanggap ng mga... Kasi mayroon naman silang pinagmamalaki. Mahuli man ako dito, maalis man ako dito. Mayroon naman akong Tito Francis. O, sabagay. Ito po, di namin alam to lahat, di namin alam. Ngayon po kasi nangyari, nalaman na dito. Kaya may mga nagsusumbong na ito yung nangyari. Narinig kaya? Nung si Manong po, ito po kasi yung bantay ko na dryer eh. Ito po talaga, 24 oras po itong nagbabantay pang gabi. Sandali lang Manong, tatanungin ko lang sa'yo. Madalas mo bang makita kung umuwi ng gabi yung dalawa? Ano? Halika dito. Anong buwan? Anong buwan? Oo, sa loob ng mga buwan ng mga Marso, April, ganun. Marso, Abril. Abril. Kadalasan yan, sila lumalabas. Ano linalabas yung motor? Hinihila mo na yan, inaakay palabas. Oo. Bago dito na sila nagpapandalabas na, hindi na ganong naririnig doon. Oh, tapos anong oras sila umuwi? Yung hating gabi na, pag umuwi yung mga yun. Patay. Minsan maaga umuwi sila, mga alas 11. Maga yun, Oo. alas 11. Sado, alas 11, minsan alas 12. Iwanan na dyan ang motor. Saan iniiwan? Sa... Sa Gilid. gilid ng tubo. Pero wala silang kalam-alam dyan, ano, na nakakatakas, ano? Wala siguro alam. Umuwi sila, wala rin alam dyan. Minsan, nakita ko. Tapusin mo. Masyadong narinig, kasi Oo. aray. Siyempre, hindi naman iti-check sa CCTV, no? Wala naman silang alam, walang makita nila. Alam din ni Jerry yung katagalan din yan, gagawa yan ng anomalya dyan na hindi walang kalamlam si Crab. Kaya na nga, yan, lumabas na. Anong oras sila aalis? Napapansin mo? Mga alas 9, ganyan. Tulog na dyan, ano? Ay, tulog na. Minsan, nakakaligtaan na nga pagsara yan eh. So, bukas ang gate, iniwanan nila bukas. Oo, okay na okay sila. Meron pa. Kaya lumalabas. Yung umiinom na ng beer. Ba, Wala kayong alam. siya mismo nakita? Oo. Yung nalaman po natin ay isang gawain ng tipikal na kabataan. Siguro naman yung iba sa atin dito ay naranasan na rin na tumakas. Lalo na kung may ipinagbabawal o kung meron tayong curfew, talaga namang very few ang ating magagawa. Kaya ang ginagawa natin, gagawa tayo ng paraan para makatakas at gawin yung ating kagustuhan. Sa kaso naman dito ni Dave, syempre, iniingatan siya ng kanyang tatay Tekram at may mga pagkakataon na sinasabihan siya na huwag gawin ang mga bagay-bagay na makakasama sa kanya. Pero dahil nga sa isang typical na kabataan na kagaya ni Dave at mayroon na rin naman siyang mga siguro nakakausap na okay lang yan, na dapat ganito, na gano'n, na hindi naman nagbabawal sa kanya, kaya lumakas ang loob niya na gawin yung mga patakas na pag-alis ng bahay. Umaalis daw ng alas 9 at babalik ng alas 12 para siguro makipag-meet doon sa kanyang mga kaibigan. No, makipag-inuman at para makalimot siguro sa pressure sa bahay kung mayroon man siyang pressure. No? Siguro ay mayroon siyang pera kahit papano dahil kasama niya si Luis. No? Ang sabi nga yung motor daw dinadala. No? Pinapagulong muna para hindi mag-ingay at kapag malayo na, doon nila papaharurutin yung motor at kung saan man sila pupunta, hindi na natin alam. Pero sabi nga, nakainom daw, umiinom daw ng beer itong si Dave at si Luis. So malamang siguro sila yung nakainuman ko nung nakaraan. Hindi ko lang masabi kasi ayoko naman na mag-alala si Sir Tekram. Joke lang naman. Pero ito nga, no, siguro lahat tayo napagdaanan natin yan. Kahit ako mismo noon, no, tumatakas din ako at para maglaro ng basketball nung dati dahil may curfew nga ako. Syempre,
kapag precious son at medyo may itsura, ayaw na mapapariwara ng kanyang mga magulang. Lalo na sa mga magulang ko. Diba? Iniingatan nila ako eh. So ganito din dapat. Ganito din ang nangyayari kay Dave. Na ayaw nilang may masamang mangyari. Pero dahil kabataan, matikas ang ulo, no? At very exciting para sa kanila na tumakas, magawa ang kanilang kagustuhan at babalik na lang ng mga late na gabi at nakainom na siguro. At ito ay isa sa mga dahilan kung bakit siguro siya ay napapagalitan. Kagaya nung nakaraan, napagalitan si Luis dahil sa pagtakas dun sa motor o kung ano man yung ginawa niya dun sa motor. Diba? So ito, dahil natitikman na nila Dave, no, yung isang mga gawain ng mga tao, no, especially dito sa mga kabataan, kagaya ng pag-iinom, barkada o kung ano man yan, naisip nila na mas maganda na humiwalay na dito sa pangangalaga nila Sir Tekram. Kasi nga, mas magagawa nila yung kagustuhan nila na hindi na nila kailangan tumakas. Dahil yung mga sinasamahan nilang tao ngayon ay hindi naman magbabawal sa kanila. Wala nang pakialam doon sa kanyang kaligtasan. Yan ang nangyayari. Kaya nga, sayang. Sayang, no? June 12 pa naman. So, pag nagkataon, araw ng kalayaan, June 12 sa Pilipinas, talagang masasabi natin, malaya na rin si Dave sa kanyang kaarawan. No? At magagawa niya rin ang lahat ng kanyang kagustuhan. Pero hindi natin malalaman sa mga susunod na sana, wag naman na magkaroon ng masamang pangyayari dahil alam natin ang kabataan, mapusok at kung ano man, at yan ang iniiwasan nila, Sir Tekram. Hindi ba? So, okay lang sana eh. No, hindi ko naman sinasabing totally okay lang, pero itong ginagawa na pagtakas, no, kung pag-inom man yan, sabihin na natin, okay lang, uminom. Pero ang pinag-aalala natin dito, at siguradong ipag-aalala din nila Tatay Tekram, baka hindi lamang inom ang kanilang gawin. Baka may iba pang bisyo na hindi natin masabi na yun ang atin pong inaalala at iniiwasan. Kaya nga naman, iniingatan natin itong si Dave. Ganun ang pag-iingat ni Tatay Tekram. Kung siya man ay hinihigpitan ni Tatay Tekram, ito ay dahil itinuring siyang tunay na anak. At dahil si Tatay Tekram ang nangangalaga sa kanya, natural lamang na pag-ingatan niya in behalf of the sponsors, no, na itinuring din si Dave na tunay na anak. Kumbaga, kargo ni Sir Tekram yan at ayaw niya rin naman siyempre na masasayang yung mga itinutulong ng sponsor para dito kay Dave sa kanyang pag-aaral, sa kanyang kinabukasan. At ito nga, nalaman natin na gano'n naman pala ang ginagawa nila Dave, nila Luis. Hindi ko na sinama si Luis, si Dave na nga lang eh, dahil si Dave ang ating pinag-uusapan dito. Pero ngayon, nalaman natin na unti-unti siya nagkakaroon ng bisyo at hindi maganda. Kung sakasakali man na magtatagal siya dun sa kanyang mga sinasamahan ngayon, hindi natin masabi kung ano ang kahinak na ng buhay ni Dave. Wala, ganun talaga. Lusot na sana kaso may nakakita. Mabuti na rin na alam natin, para alam din naman ng mga ibang tao na nagdadalawang isip pa kung bakit nagkaganon ang sitwasyon ngayon ni Dave sa kanyang tatay na si Tekram. Kaya itong ganitong mga sitwasyon na ito, hindi lamang dapat tayo nanonood, nakikinig, kung hindi dapat natututo tayo dito sa mga kagayang sitwasyon na ito dahil ito po ay magiging aral sa bawat buhay ng bawat isa sa atin, especially doon po sa ating pong mga anak na kabataan. Yun lang.